Inatasan ngayon ng Malacanang ang mga real estate developers na tiyakin ang kaligtasan ng mga residente at tenants sa mga itinatayo nilang housing projects. Ito'y upang di na maulit ang pagsabog na sanhi ng gas leak sa Serendra Condominium na ikinasawi ng ilang katao. Kaugnay nito ay pinaubaya ng palasyo sa Department of Justice ang aksyong legal laban sa Ayala Land. Si Rocky Ignacio nag-uulat live mula sa Malacanang. Maraming salamat, Atty. Mark. Nais nga ng Malacanang na tiyakin ng mga condominium developers ang kaligtasan ng mga tenants o residente, partikular na sa paggamit ng kanilang centralized pipe in gas. Kasunod ito ng inisyal na resulta ng investigasyon na gas leak ang dahilan ng pagsabog sa 2 Serendra. Pinatitiyak ng Malacanang sa mga developers ang kaligtasan ng mga tenants o residente, partikular na sa paggamit ng centralized LPG system. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda kaugnay ng paglutang sa inisyal na investigasyon na gas leak ang dahilan ng pagsabog sa 2 Serendra sa Bonifacio Global City na nagresulta sa pagkamatay ng 3 katao. I think it behooves on the private corporations. Number one, it's their obligation to make sure that the safety of their residents are assured. What we've seen here is a cooperation between the private sector and the government in so far as ensuring the safety of the residents, also those users. Yung LGU rin po, yung Taguig po, may kapangyarihan din po sila magsiyasat ng mga occupancy permit at sa mga operational permit. So, kasama po, katuwang po natin ang Taguig City to also ensure the safety of the residents and the users. Pinayuhan na rin ng Malacanang ang Ayala Land Incorporated na tiyakin ang integridad ng kanilang centralized pipe in gas. Voluntaryo ng pinutol ng Ayala Land ang centralized pipe in gas sa Serendra Building. Ang Ayala Land ang developer ng 2 Serendra at may pag-aari sa Bonifacio Gas Corporation ang bibigay ng centralized pipe in gas sa Bonifacio Global City. What right now ginawa ni Secretary Mar Rojas is to ask si Secretary Laila de Lima on the possibility of using the General Welfare Clause of the Constitution to make sure that the safety of the persons using the pipe-in gas system. Kasi our understanding is yung Bonifacio Global City is parang yung buong city, global city po gumagamit po ng pipe-in gas. So ang alam po natin kanina based on the briefing po ni Secretary Mar Rojas this morning is that ang Ayala po doon sa Serendra Towers, they voluntarily cut off. They informed Secretary Mar Rojas parang they have parang nag-ano sila voluntarily nagpa-ano ng pipe-in gas nila. So right now, pinag-aaralan pa po ngayon ni SOJ using the General Welfare Clause as to how do we ensure the safety of the residents. But on the people, Bonifacio Gas Corporation and Old Ayala and all the others, I think they're doing also upon themselves to ensure that the safety of their residents are being ensured also. Nauna nang inatasan ni Pangulo Aquino ang Department of Energy, DPWH, DOST at iba pang kinaukulang ahensya na suriin ng insidente sa 2 Serendra at tiyaking nakakasunod sa safety gamit ng LPG pipelines. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.